Naglalaro po ngayon ang ating iconic OPM Idols. Ang nakakascore pa lang po ay ang Groovy Boomers with 62 points. Sana makabawi ang Hitmakers. Kaya it's time for Miss Pat and Sir Ray. Let's play round 2. Woohoo! Oh. Gawin na talaga. Alright, eto na. Miss Pat. Siyempre, isa po sa mga talagang kantang na sumikat ay ang Aso't Pusa na nanggaling po sa inyo. Ito po, very curious lang kung magiging hayop po si Sir Ray. Ano ba mas bagay sa kanya? Maging aso, maging pusa? Pusa. Pusa? Gusto niyo ba malaman kung bakit? Bakit daw po, Miss Pat? Hindi naliligo ang mga pusa. Nako, umiinit po dito. Umiinit talaga. Kala nyo talagang pasimple-simple lang, pero hindi. Mainit po ang bakbakan dito, kita nyo naman. Pero hindi na mapapayag si Sir Ray. Alam nyo po, Sir Ray, una-una, salamat po sa napakarami yung mga compositions at mga awit na ginagamit po sa mga pelikula, sa telebisyon. Ngayon po, yung maging sino ka man na umiere ngayon sa GMA, ay galing rin po sa inyo. Pero, speaking of composition, kung magko-compose po kayo ng kantang babagay kay Miss Pat, ano kaya ang title nito? Ginagalang ko yan si Pat dahil sa elementary pa lang ako nakikita ang makanta siya eh. Kung gagawa naman ako ng kanta sa kanya, isang talagang karapat-dapat. Pat, para sa'yo, sapat na ang makita kita ulit. Wow! Ikaw talaga? Hanep. Grabe, pagandahan ng mga the lines dito. Pero ako, Sir Ray, ito naman personal. Isa po kasi talaga sa paborito naming kantang pamilya, yung kahit maputi na ang buhok ko. Lalo po yung anak kong babae, hilig po niyang kantahin. May request lang po sana ako sasabihin ko sa kanya, kasama ko kayo. Yung original na singer at composer. Hi, Zia. Sama ko si Mr. Ray Valera. Ano pangalan niya? Zia po, pwede pong Zia, Hello. kumusta? Maraming salamat po. Grabe. Thank you. Napagbigyan niyo po kami, Miss Pat. Maraming salamat. Eto na. Let's get back to the game. Eto ang tanong. Good luck sa inyo. Top 6 answers are on the board. Anong karaniwang ginagawa ng isang nagre-rebelding teenager? Go. Miss Pat. Drugs. Drugs. Okay. Ang sabi ng survey ay... Okay. Sir Ray, pwede pa tayong 1, 2, 3. Ano pa po ang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Naglalayas. Naglalayas. Nandyan kaya yan? Survey says... Boom! Top answer. Pass or play po? Play. Alright, we're gonna play. Miss Pat, balik po muna tayo. Let's go, Hitmakers. Round 2. Nasa inyo kaya ang round 2. We'll see. Ano kaya ang karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Naglalasing. Naglalasing! Survey says... Okay, 3 more to go, Sir Marco. Anong karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Hindi sumusunod sa mga pinagbabawal ng mga magulang. Hindi sumusunod. So, sumusuway. Hindi sumusunod sa mga pinagbabawal. Matigas ang ulo. Survey says... Yo! Sir Haji, ano ang karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Naninigarilyo. Naninigarilyo! Nandyan ba yan? Nandun din! Isa na lang. Anong karaniwang ginagawa ng nagre-rebelding teenager, Sir Ray? Nagtatanan. Nagtatanan! Survey says... Wala. Meron pa. We got 2 more chances. Ano na ginagawa ng nagre-rebelding teenager? Nag-a-absent sa eskwelahan. Nag-a-absent. Nagawa niyo po ba dati yun? Oo. Yung sweep, nandyan ba yan? Nag-a-absent. Oh, wow! Mukhang sanay na sanay sa mga sinagot nila. Baka naman sa mga kaibigan o kaklase naman nila experience hindi sa kanila. Dahil dyan nakascore na rin po ang The Hitmakers with 89 points. Pantapat po yan sa 62 points ng The Groovy Boomers. Pero ito na, double points round na, napakahalagang round sa pagbabalik ng Family Feud.